Warfare. Palagyan eh. Palagers sila nga dalawa. Pero team fight per se, para dito sa dalawa, mas gusto ng side ng Blacklist International na sila yung mauuna kasi Farsa si US. So yung wings by wings, madali gamitin pang rotate. Pero same kit lang kasi Sanji, tapos Valentina pa gamit niya. Nilaro naman ngayon ng Blacklist International yung gustong laro ng Echo, yung bugbugan, kumbaga. Pitasan. Kasi hindi lang naman yung Barca yung magiging main source mo ng combo para doon sa mga baka Rene J. Cho na Way of the Dragon. Eh. May ano ka pa eh, may Nolan ka pa eh. Oo nga pala. May dimensional rip damage eh. So, aasa sila dito. Sabi nila, kala nyo Echo, kayo lang yung marunong ng Action J Action J din kami, kaya nga ako Rene J eh. Sabi ni Rene J. Kailangan pang interstellar ang galawan. Dito ang ating... Hindi na tayo Nolan. intergalactic. Hindi na intergalactic, interstellar. na. Sa kailangan dito mag-align na ang mga stars. Tama. Sa may middle lane, but expected naman na magpupok. So si JP nga dito yung gagamit ng Arlot as their post 5. Yep. So expect na yung mga final slash niya. At saka si JP kasi more on aggressive din kasi siya na player before bago siya ma-convert. So talaga magpo-front din siya para dito sa side na Echo. Ang curious ako, nagme-make sense ba dahil doon sa Vengeance, no? Sayang kasi eh, no? Sayang yung Vengeance Actually, skill eh. At gusto ko rin tanongin dito kay Chantel, ano yung kukunin mong IMU? boots? Yung boots? Blessing, kumbaga. Doon sa pag ikaw ay isang Arlot. Parang Target ba or ano? parang pwede din ka din mag-conceal. Conceal. Conceal tapos diretso ka na lang tatakbo. Parang yung silong na naka-ulti. Tapos bigla ka mang pa-final slash. Conceal final slash, no? Conceal final slash. Pwedeng yun ang kuhanin. Ay, naku, yan. Nararamdaman ko na agad yung laban na to. Parehas action eh. So, 2 minutes, wala pa. Pero mamaya, ayan na. Ay, naku, ayan na yung turtle. Sumulpot na. Ito makikita natin kung paano ang magiging play for Echo kasi interested talaga ako makita kung paano yung magiging zone ni JP. Okay. Mukhang totoo na tong laban na to. Yue, popping the Feathered Airstrike. Pero alright, nandun si Carl. Sinipa ngayon ni Rene J. Pero nag-heavy spin lang si Carl. Wala bang casualty na mangyayari. Pulado na si JP. Nakapag-live steal pa nga. JP slashing para sa kanyang buhay. Habol siya ni Edward. Si Carl ngayon na makakuha ng turtle. Buhay pa ba si kuya mo? JP, hindi na. Edward will take that first blood. Pero makakapaghiganti si Sanji at si Carl TC. Isa na naman ang naitala na first blood para kay Edward. Oo nga. Pero ang interesting dito, JP still got it. Parang core, ma-time niya ng core siya. Yun yung nakikita ko dun eh. May asim pa. Parang nagkaroon tayo ng idea ulit na magandang gamitin yung mga fighter as roam. Parang may added na naman, di ba si Cho dati X-Blade na-convert na post 5. Yung Arlot sumakto kasi naka-Brave Smite. So nakita niya na parang nung nag-dash si JP, bumalik yung buhay. Kaya maganda pala. So nagme-make sense pa rin yung Vengeance as post 5 because of the Brave Smite. And doon mo malalaman na kabisado mo din ha. Ang hirap i-pull off nun. Yung ganong mabubuhay ka pa. Risking everything to get the lifesteal. Daddy JP doing the work doon sa unang engagement. Sa bagay, meron pa silang heavy spin. So, additional na mga stats yan. Tapos meron silang ultimate dito Sanford. So, talagang magkakaroon ng option na mag-dash yung Arlot. Hindi siya mauubusan ng tatalunan. Okay, baka Rene J, Way of the Dragon. Pero binibait lang ata ni Carl to eh. Pangalawa na yun eh. Iba si Carl to. Si Rakard yun. Yung Ulitin natin, binibait lang ata ni Carl TZ to eh. Yan. But yeah, for both of our teams kasi parang every time na meron naman sila talagang ultimate, ginagamit nila kagaya niyan. Okay, maiwan si Edward dito. Flicker out. Makakapag-dodge. Si Edward. Okay, counter go naman. Pasok ngayon, Dimensional Rift. Mula kay Sensui. Pinap niya na rin yung kanyang ulti, pero walang makukuhang kill ang Blacklist. Interesting kasi itong D-Roth ay isang hero na medyo allergic ang mga casters so far sa ngayon. In fact, itong yung mga tropa natin, sinasabi nila nag-grind daw ang gears nila kapag may D-Roth. Sino yan? Sino yung caster na yan? Kilala ko yan. Basta ayaw nila. Okay. May sipa na gagawin. Oh my G, babanatan si Rene J. Siya yung sumipa. Siya yung nayari. Echo with a free kill. Si Sanji. Sanji, mag-aabol pa ba? Mukhang ayaw na. Nakalibre pa doon ang mga Orcas. Ngayon, Blacklist International, nakikita natin yung ultimate kanina ng Direct by the ways doon sa may bottom lane ay hindi nakasecure. So, yun pala yung crucial din sa D-Roth.
kailangan super perfect ng timing mo doon sa ultimate para makapag-deal ka ng damage. But kung titignan natin ngayon na 200 ang lamang ni Benny Cutie pagdating doon sa may top lane. So may boots siya. Tapos dito, merong, kinonvert na rin niya, meron din siyang leggings, pantalon. Oo. So, added physicality. Oo, may Tama. physical Leggings, defense. no? Oo, tamang leggings. Mahirap mag-punch pag naka-motor. Naka-leg Oo, plates eh. Kailangan naka-leggings ka. Tama. Leather leggings. Pero ba nun? Hindi ko sure. Hindi ko alam. Oh, hindi ko din sure. Oh, heavy spin sa may mid lane na. Alright, Carl. Oh, natutuloy-tuloy. May pattern na ngayon na ginagawa ang Echo. Hinahayaan nilang humarap si Carlito kahit sipain siya. Tapos ginagamit niya pa yung anything na pang disrupt ng Blacklist. Hini-heavy spin niya pabalik yung mga kalaban. At mukhang ang Echo ay nakakuha yung kanilang comfort playstyle na pang bakbakan lang din talaga, pitas kung pitas. And of course, yung team fight nila, ang ganda rin eh. Meron kang ulti mula kay Sanford, kay Carteezy. So many team fighting tools mula dito sa Echo. But Blacklist, hindi tayo sanay makita sila sa big off kind of lineup. Oo. Kahit Rene J special na to, parang hindi siya Blacklist special. Oo eh, mas pang Rene J eh, no? Meanwhile, pinapaligiran ngayon ng Echo ang apat ng side ng Blacklist. Can Blacklist answer to this? Binibait ni Carl yung Way of the Dragon. Nag-miss yung final slash ni JP kanina. So nakaiwas din yung Blacklist doon sa potential kills na gustong gawin ng Echo. Kinagandaan din for Blacklist ngayon is hindi nasira yung Torre na sa may top lane. Pero delikado yung top lane, ha? Oy, okay, Oheb. Flicker out. Okay, bitin pa rin. Nag-call si Carl na game daw. Huli si Oheb. Inapat si Oheb sa top lane. Tapos yung dash, pati yung flicker na gamit na rin at makakuha ng torre, pati yata ng turtle. Okay, counter go naman para kay na Renny J. Feathered airstrike kay Yue. Napakaganda ng pwesto. Ang ganda rin ng sipa. Masyado ba makunat ang Echo? Hindi. May pagbawi na ginagawa. Blacklist International. Nasa likod si Benny Cutie. Pinabol ngayon si Sanji. Sariling feathered airstrike. Okay, wala siyang makukuha. Habang nandun si Benny Cutie, stripe in. Benny Cutie will get the kill. Dimensional Rift. Counter go with the fracture. Mula kay Sitsui. 4 for, what, 2 or 1? 5-5 ang scoreline. Grabe yung palitan na dalawang kupunan natin dito. Actually, kahit nung moment na hahabol sana si Sanji, di ba nagkaroon ng casualty for Echo? Na-delay kasi ni US si Sanji, tapos nagpalitan ba sila sa may top lane, tapos may sipa pa. Baka Renny J. Cho with the pick-off, pero Sanford with the penalty zone strikes. May turtle mo, sila pa ba mga Sila pa makakuha, grabe. Okay, Oh. magre-reset ba todo? Na-reset pa. Ito na yung isa sa mga considered natin pinakamahaba na rin na turtle team fight. Nagsimula sa mga peking feather airstrike. But yeah, for both of our teams, dito na natin makikita na parang sila mismo nag-maman-to-man-di kasi nga Sanji and Yue may sarili silang laban eh. Oo. Hindi siya masyado nakikita pero dinedelay nila yung isa't isa pagdating doon sa backup sa positioning ng team fight. And even dito si Rene J and JP. Rene JP. Oo, so ngayon may kita natin in terms of itemization. Unang binil ni Carteezy is yung blade armor kaya din umiikot na sila doon sa lane ni Oheb kanina. Very noticeable na ang strength talaga ng Blacklist ay pagpitas ng mga members ng Echo. Katulad nung nakita natin dito mula kay Renny J. We said na hindi Blacklist signature yung gantong classic playstyle. Pero Oo. dahil playoffs na, kailangan meron tayong kakaiba na makita mula sa kanila. And we'll see if this will be successful. Kayang-kaya naman kasi, ang daming options na pang-combo kay Renny J. May Abyssem Strike ka, mula kay Edward, Burst Down, meron ka pang Yue, Feathered Airstrike, ang daming strike. Pero kasi yung counter go ng Echo, para sa akin, yung ultimate ni JP, ang gandang reaction skill. Oo. At saka yung heavy spin talaga, yun yung the best reaction skill eh. Pipindutin mo lang yun, wala ka ng ibang gagawin, ihiwalay na yung mga kalaban mo sa'yo pag nag-heavy spin ka eh. Mararamdaman mo talaga. Oo. Kaya nagta-type din si Carteezy from time to time. Oo. Kasi, yung damage ni Benny Cutie tsaka ni Ako. Oheb sa isa't isa. Okay, Renny J nandito to Uy! support. Okay, final slash. Tatamaan pa rin si Oheb dito. Oheb, nag-world D na para makawala habang nasa bandang gilid Sakit. naman si Edward. Binabanatan si Carl. Carl ngayon, heavy spin. Makakapag-out ba si Edward? Edward volado pero may sariling IMU feathered airstrike. Si Santo the G. At hindi pa tapos. Biglang pala yung back na yon. Sabi ni Sanford. At kung express ang habol mo, express ang ibibigay namin sa'yo. May tower pa dito pero yun na yung grabe. pinapanatan ng Echo. One of the best juggle na nakita ko ever
in my career. Napakagandang pinakita to ng Echo. O, nakikita natin juggle most of the time sa mga pro players, 2 player lang. Ito 3 yung nag-juggle under the turret para ma-secure nila yung kill against Renny J during that moment. Yung dash, actually paalis na si JP. Nakita niya nag-breach si Benny Cutie under the turret, kaya siya Oo. pumasok. Tapos nakita ni Sanji na nandun pa si JP. Sumama ulit siya para ma-secure nila yung kill. Grabe. All aboard the Echo Express. Pwede nang sumakay. Kulang yung mapa doon sa Echo. May tower pa doon sa harap. Hinayaan na nila. Nandun na sila Pangalawa hanggang third, hanggang pangalawang tower. Kakaiba. And of course, yung notable dun, yung Sansan ulit. Ang ganda ng timing. Nakita mo eh. Yeah. Parang nafe-feel mo na nagko-communicate sila na hihintahin ko muna. Tsaka tumalon si Sanford. Oo, okay. Medyo mapapanis si JP doon, pero may zone na gagawin si JP. Can Blacklist capitalize on this one? Si Edward ngayon, kalahati ang buhay, pero kayang-kaya naman daw yan. Okay, 2 na knock-up, pero makakapag-out si Sanji dito because of the Purify. Si Renny J ngayon ang mababanatan. Wala siyang masisipa. Sensui! Pero si Sensui, okay, fracture in. Sensui, naglabas lang ng mga guhit, gumuguhit. Sensui sa batang gilid. Ito yung crucial ngayon for Echo kasi hindi na napapansin na, by the way, Sensui is a 3-0-4. Oo So nga. hindi pa siya nakikita, considering na siya yung jungler dito, pwede nga siya yung panggulat doon sa may backlane. Oo. Kasi nangyayari ngayon sa Echo, sila yung nauuna. By the way, 462 lang ang kalamangan ng Echo. So Yes. pag maka-pick off, pwedeng yun ang go signal naman para sa Blacklist. And in fact, lamang ng levels din itong si Sensui. Oo nga. Sa Oo nga, group 15 up na. nakikita natin mula sa Echo, parang doon naiwan ng level si Karl. Kasi nagkaroon na parang 2 minutes na nasa baba yung Echo. Oo. Yung Blacklist nagpa-farm lang si Sensui. Level This will be crucial. Level 15 si Sensui dito. All eyes on Sensui. Ngayon, babanatan si JP. Manakap si JP dito. Final slash siya. Pasok si Carl. Dash in. Fake lang muna sa dalawang kupunan na to. Pero online lahat ng mga flickers and battle spells na meron ang bawat teams. Okay, pasok si JP. Pero a poke lang muna ang ginagawa nila. Bulado si JP ngayon. Up. Walang feather there strike. Cool down. Oh, penalty zone. Mag-miss din mula kay Sanford. Meron pa sila mga flickers. Conceal. Conceal coming in. Sinong una papanatan? Si Carl ngayon. Winay of the Dragon. Pero heavy spin ka agad para kay Carl. Sabi ni Oheb, dito mother na lang muna tayo sa my world. Sensui. Okay. Sensui nasa gilid. Makikita ni na Carl. Ako, sasalubungin ni na Carl. Ayan na nga. Sensui. Pero tatamaan siya ng final slash dito sa Masiren. Jay makakuha ng isang kill. Makakapag-out si Sensui. Gadget out. So may iwan ng mga dimensional rift. Kakaiba yung instinct dito ni Sensui. Iba. Okay, pero hindi pa rin. Tuloy pa rin ang laban. Bulado, pero tinaman ng umaapoy na bola. Sa Oheb. mukha si Sanji, sabay mabubuhay pa si Oheb. Makapag-live set na by Sensui na doon. Fracture kill mula kay Sensui. Habang si Sanford makakapag-counter kill naman. Medyo nadidisrupt na mga Orcas. Hindi na kaya nung Express. Pinipigilan ng Blacklist International. 4 ang nawala. Blacklist now with a 800 gold lead. Grabe yung balita ng dalawang teams natin. Again, malaking factor dito na si Sensui is at 406. Again, level 15 against level 13 kayo na si Carkisi noong unang team fight. Pure damage, by the way, ang kanyang build ngayon. So, any hero na pwede niyang lapitan ay i-burst na agad ng Blacklist International. Papasok si Carl dito, heavy spin out, pero medyo masakit si Oheb dito. Pasok naman ngayon si Benny Cutie ng heavy crossbow. Mawala si Oheb. Pulado, buhay pa rin si Carl. Go pa rin si Renny J. Sumipa si Renny J. Meron mga follow-up mula kay Sensui. Sabapol na si Sensui in 6507. Sino makakuha ngayon? The Lord na ito! Walang ibang Yue! kundi si Yue with the feathered airstrike. Yun na pala ang nakakailangan. Nandito pa rin si Sanji, magabol pa rin. But look at Sensui sa kanyang instincts. Nag-aabang ng kanyang prey. Nag-fake recall. Babanatan ngayon si Sanji. Sensui, dimensional Grabe na rift. ito! Sensui will get the monster kill! Blacklist International, nakakuha sila ng Lord. Mas marami pang kills. Sobrang tagal nung laban at sila ang mas nakakalamang for sure. Even yung outplay ni Sensui, nakita natin doon, nakapag-dash out siya para ma-dodge yung ulti ni Sanford. Oo, tsaka nakita natin kanina, parang si Yue yung tipong ng tropa na tumigil na kayo. Kasi sakto siya din na nakakuha ng Lord. Exactly. Actually, nung moment na yun ay nakatayo lang siya. But kudos, by the way, pa rin kay Sanford at saka kay JP. Kasi every team fight, sila yung pinaka-crowd control ngayon ng Echo. Oo. Kaya naman napoprolong pa rin nila at hindi talaga sila lahat nauubos. Sumakay ang Blacklist International sa Echo Express at sila ngayon ang driver ng tren na to. Sila din ang naunguna. 2.7k gold lead para sa Blacklist. Maganda yung minion waves nila. Top lane, makakuha din sila ng push dahil dun sa kapal ng mga kanilang mga big minions.
And namanggit mo to Manjin kanina, ito si Caldisi kapag nagpapakita, biniburst talaga ng Blacklist International. Oo, wala na. Mukhang hindi makakahawak na mapa ang Oo. Echo ngayon. Wala nang pakialam yung Blacklist International kasi kaya nila no mga bandang levels, hindi kaya i-burst yung isang Akai. Oo. Ngayon, kahit sino sa Blacklist pwedeng maging kakombo ni Renny J. Lagi siyang may kaduo dito. Oh, kasi nakikita nyo, parang ang nagiging alley play kahit kanino. Even Edward nakaredy na agad sa Abyssem Strike during that Lord team fight. Tapos kung titignan din natin, lamang actually ng isang core item si Oheb compared dito kay Benny Cutie. Kaya din yung sabihin na natin bigla ang damage for Blacklist ay mas maganda against Echo, kaya sila yung nag-a-advance na. Yeah. Kaya nagme-make sense na lagi nauna si Renny J ngayon. All of a sudden, alam natin na Blacklist na yung nakakalamang sa laban na to. Even after na makita natin yung Echo na sa kanila na yung Momentum. yung classic playstyle nila. Oo. Pero yung Blacklist, ang ginawa lang nila is actually isang turning point lang dun yun sa may turtle fight kung saan napitas nila doon etong si Carl Tizzy. Tuloy-tuloy na. And now the Sensui Instinct 6-0-7. Wow. Grabe. The hindi- Prestige. 13 kills. Oo, tsaka wala siyang defensive item. Oo. Oo, talagang pure damage siya tapos hindi siya masyadong napapansin. Gugulatin ka talaga ng isang Nolan kapag nakuha niya yung snowball na gusto niya. Papasabugin ka na parang Oppenheimer. Oo, ma-open talaga Open talaga. ang position pag Open nagkataon. Ngayon naman, for Echo, ang kailangan nilang gawin is yung JP and Sanford na tandem pa din. Kasi sila yung pwedeng frontrunner eh. Nakikita natin yung mga biglaang penalty zone, kaso as much as possible, dapat wala pang casualty Oo. sa kanila. Hindi pwedeng papalag sila after silang makuhanan ng Yeah. isang kill. Lord number 2. Okay, mabibait out si Renny J. May mga immortality tayo ha. Okay, Sensui. Fake lang muna with the coach. Yung puwersa lang nilang mag-heavy spin ito si Cartizzi. Oo. At these clutch moments, alam natin, sanay na sanay ang Echo. But can Blacklist fight Echo sa gantong mga sobrang intense na moments? Playoffs, going up against world champions. At meron tayong mga pagguhan dito mula sa side ng Blacklist. Kaya ba nilang sumabay? Okay, tunay na to na laban. Wave ng Dragon, nakapag-heavy spin and style. Aray! Pero medyo masakit na damage jump to the OM. Nandun yung Pendulum Air Strike ni Yue. Habang free hit si Benny Cutie sa bandang gilid. Sino nakakuha ng Lord? Mamaya natin makikita. Pero yun, si Sanji na pumasok with a Shadow Strikes. Pulado ngayon si Edward. Magbabank ngayon ng Echo. But si Sensui, Sensui. sasalubungin niya. Sensui Instincts na shutdown! Masyadong matindi yung shutdown na yun na off-cam kill na. But Echo survives! Grabe si Sanji. Ngayon nakita natin na really on point talaga. Sobrang layo ng tinalon niya at dinash niya during that moment. And what's very interesting here is isa lang yung nagkapatayan. Dalawa. Oo nga, no? Dalawa lang in total, Dalawang- isa per team. Pero yung Lord napunta dito sa side ng Blacklist, mukhang sila ang aabante ngayon. Ang ganda ng mga pesto din ni Yui though. Kailangan mo i-comment yung kanyang mga Feather Airstrike na sobrang layo talaga. Ginamit niya na rin yung Feather Airstrike para makakuha sila ng Oo. push. Ken Blacklist, do another push. Magamit pa ba nilang Lord na to? Dulong-dulo talaga. Ang ganda na sinabi mo dito na ginamit yung Feather Airstrike kasi Oo. dulong-dulo ng range. Para Lagi. wala maka-def doon sa may Torres sa may middle lane. So, panibago na naman to. Feeling ko ito yung possibly longest game natin para sa series na to kasi even na yung Sansan Duo or actually the rest of Echo, alam din nila kapag pwede na nilang bawian Oo. at nakapag-burst na yung Blacklist. Okay, uunahin nila ngayon si Yue. Yue, meron mo siyang wings by wings para makawala. Pero counter go na ginawa dito sa side ng Blacklist International. Ganda ng heavy spin ni Carl Dizzy. Si Yue ngayon hindi nakapag-gento. Nag-abol na ng motor. Si Benny Cutie sabay gamit ang wind shot para maka-out sa damage ni Oheb. Double kill para kay Benny. Tumatakbo ang motor ni Benny dito. Nako, meron ba siyang pang-endurance? Ang car endurance? Wala. Dahil sumemplang ang kanyang motor. 19-8. Lumamang ang Blacklist International. Although critical decision for Benny Cutie na dun yung trajectory ng pagtakbo niya kasi majority ng mga kakampi niya ipapunta na rin doon sa may taas. So Blacklist International still at 2.1k gold lead at makikita na natin ngayon na for them parang inaantay na lang nila is kung sino yung medyo mapalayo. By the way, for Echo maganda na napatay nila dito si Yue kasi si Yue talaga parang silent maneuverer Oo. ng Blacklist, yung biglang burst. Yung nakikita natin na isang knock-up-line kailangan or isang stun, which generally kay Renny J nang gagaling. Aha. Na nakikita agad natin yung mula dito kay Yue yung damage output. We are heading into the late game. And Echo,
hindi na rin ganun kalaki yung kailangan nilang habulin when it comes to the lead. In fact, pwede mong sabihin, hindi na nagmamatter masyado. Wala na. Ang economy sa ngayon. Pero, ang nagmamatter is yung mga battle spell. Malapit na yung Purify dito ni Benny Cutie. Immortality para kay Edward is up. What else should we be looking for sa paparating na Lord fight? Pagdating dun sa may Lord fight, kailangan, kung ikaw ang Echo, hanapin mo muna kung saan nakapwesto si Sensui. Kasi kanina parang hindi na napapansin si Sensui. Biglang nababurst agad si Edward. Tsaka yun lang, actually, parang nabebait din kasing heavy spin ni Carl TZ, no? Parang lahat ng mga Lord take na nagagamit agad yung heavy spin, pero wala din kasi siyang choice kasi burst naman talaga. At saka lang siya lang yung harap eh. Oo nga. Magpapakita si Edward, magpapakita si JP. Ang masasabi ko lang is, kung ikaw ay fan ng dalawang kupunan na to, yung naririnig ko na yung tibok ng puso ng bawat orca at bawat agents. Kasi it can go either way. Important team fight for both teams. Nagsiset up. Kailangan i-watch out. Paano ipupuwersa yung heavy spin ni Carl TZ. Yeah. Going up against Nolan, malaking advantage pa rin yun sa retry. Ang solution ng Blacklist, i-poke siya. At siguro yun din dahilan kung ba't meron silang dirot. Para Kaya i-poke. talagang Oo. bigyan. Oo. Yung sabay-sabay, kunwari na tamaan ng Jeet Kune Do. Tapos yung, parang pagkasabi, ito, mapupuko na to, tapos nakaready na agad. Oo. Yung papasukin na lang din agad. Pinaghandaan ng Blacklist ang Akai ni Carl TZ. Kaya yun yung solusyon. Ilabas mo sa Edward para ma-poke yung pambibait na ginagawa ni Carl. Winter Truncheon para Yue. Nakita natin na pwedeng gamit ito pag naipit siya. Isang bagay din napansin ko sa Indonesia, kapag ginagamit yung Dirot, may combo na Lancelot kasi may minus armor na nakukuha mo lang sa Dirot. So, this time, Nolan yung kapalit nun. Ang sakit talaga ng burst. Fake lang ba to para kay Renny J na magamit na ng conceal ang dalawang kupunan na to. Counter conceal para sa side ng Echo. Pero crucial dito, nakangat yung Mingyu Wave, by the way. Oh! Sinipa na ngayon si Carl, pero nako, ang ganda ng vector sa pagsipa. Nakapag-out si Carl. Fake lang muna. Feather Airstrike. Feather Airstrike. Hintayin lang muna ng mga cooldowns. Go ba ngayon ng Echo? Mang-surprise ba ang Echo ngayon? Orange buff para kay Benny Cutie. 32k. Ayun 30k. yung movement ni Sensui, by the way, sa may likod. Favorite spot. Oh, pero wala din sumisilip doon actually kasi ang inaabangan nila si Oheb tsaka si Yue dito sa may gitna. Okay. Sisipa, papasok si Edward dito. Si Edward na pupok, pero meron siya immortality. Knock-up coming in from the Lord. Ang nangyayari. Kinakabahan ako, guys. Ang tagal naman ang nangyayari. Ito yung mga medyo masakit sa litid na ano eh. Oo. Na Lord Deaths kasi nakaabang ka din ko. Ang sakit ni Yue by the way doon sa poke kay Sanji. Mapipilitan bang umuwi si Sanji? Final slash, magmi-miss dito si JP. Okay, go pa rin si Renny J. Meron pa siya Benny. sisipa. Benny Cutie tatamaan ngayon. Magpa-proc ngayon yung kanyang magic defense. Nandun sa bandang gitna si Carl! Siya ang makakuha ng Lord, pero go pa rin ngayon ni OF yung damage output ay sobrang tindi ng mga fireballs na binabato ni OF. Kaya okay lang daw kahit nakuha ng Echo yung Lord. May iwan si Sanford, triple kill mula kay OF. Yung Lord na nagmamatch na towards sa bottom lane. Pero isang minuto ang hintayin ng Echo dito para mabuhay ang kanilang tatlong miyembro. Papasok pa ang Blacklist International. Oh my goodness, parang pwede yata na diretso if ever dahil yung Lord doon sa doon sa kabila. Benny? Oo, Benny! Benny! Oh! Ang bagyo! Binagyo si Sensui doon sa matang likod. Pero babagyoin din si JP dito ng Feather Airstrike. Mag-pop siya ng immortality. Pero kaya man depensahan to lahat ni Sanji. 4 laban sa isa. Super minions to. Kailangan ata mag-back. Oh, yung bottom lane! Yung bottom lane, kailangan ata mag-back ng Blacklist. Go pa rin diba? si OF dito. 16 seconds. Si Carlito. Nandito si Sanji. And Sanji, defend. Sanji, ginaw na lang. The burst down is real. Blacklist will take this game. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Match point para sa Blacklist International sa isang Lord Dance na hindi nila na-secure yung Lord pero binigla nila ang Echo. Grabe na ito. After the moment na yun, ano yan, legit raw reaction ko. Yung grabe na ito. Again, for Blacklist International, yung moment na yun, parang dumiretso din siya. Naka-triple kill pa nga si Oheb. So parang medyo tumaliwas. Parang yung strength ng Echo na, sige sa inyo Lord, pero sa amin yung teamfight, napunta sa Blacklist. Wala na akong ibang masabi pa kundi... Pwede kayong huminga. Hinga muna tayong lahat. Muna lahat. Oh my G, what a game. Lahat ng Sobrang orcas, ganda ng lahat ng game. agents, kailangan huminga. Match point, syempre para sa Blacklist International, it wasn't easy.
Pero nakikita na natin ang championship form mula dun sa kay Oheb na napansin natin din Edward. Underrated yung pinapakita ng D-Roth. But overall, Sensui, this time, siya naman yung Sobra. nag-show up. I think malayo yung Nolan performance niya ngayon from yesterday. Yeah. That was a game 2 Nolan yesterday. Sobrang layo. Siya pa lang yung nakikita kong successful all throughout the playoffs. Hindi mo kailangan mauna. Kailangan sweeper ka. At yun yung nakita assassin natin. talaga, no? Assassin gaming ka talaga. Marami nagsasabi na yung mga heroes na ginagamit niya madalas utility. Pero kaya niya rin yung assassin. Attempts were made mula sa Echo para i-save yung game na yon. That came out from Benny Cutie. Napitas niya si Sensui. Tapos kahit si Sanji, alam ko meron pa siyang na-burst down. Pero unfortunately, sa baba kasi yung Lord. Oo. Kung sa gitna yung dumaan, nagkataon sana. So yung sinasabi natin sa mga Lord na team fights kasi, for Blacklist International, nakaangat kasi yung minion nila. Yep. So parang didiretso lang din. So wala nagpo-flow para sa Echo. Yep. Pero sa Echo, kudos pa rin kasi parang ang sakit ni Sensui. Pero talagang nilalaban nila na hindi kailangan natin mag-Lord team fight, Oo. guys. Kaso may isang naalala ko lang din na gusto ko i-point out kanina. Yue with the Farsa na nag-struggle when it comes to the KDA. Hindi ganun kataas si KDA niya. Pero dun sa huling Lord Ay, fight, oo, siya oo. yung dahilan kung ba't wala si Benny dun sa laban. Oo, na-poke niya. Oo. At nag-proc yung Rose Gold Oo. ni Benny. So kailangan niya Kahit si Sanji. respect. Oo. Yep. Yung pala yung kasi... Kaya umuwi si Sanji din eh. Kung tatandaan natin, una pinace check niya lang kung may tatamaan. Tapos biglang Federer Eserk, okay, hindi kayo umalis. Sige, dyan na lang ulit. Ang daming highlights, ang daming pwedeng i-analyze. Napakaganda game na yun. Pasa na natin ngayon sa ating duo analyst. Thank you, casters. Me and Coach Arcadia can't help but just appreciate and enjoy the mechanics and positioning masterclass we saw between Blacklist International and Echo, with the agents now at match point, 1 win away from advancing into the upper bracket finals over their rivals, over our defending champions. Coach Arcadia, you were making a lot of great points here about how this time Blacklist International's draft, yun naman yung mas mahirap ma-pull off kontra sa draft ng Echo. So parang nagkabaliktad yun nangyari nung last game. Ngayon, yung Blacklist, yung draft naman nila yung much harder to execute. So why? Kasi kung titignan natin, yung mid lane ng Blacklist is Farsa plus Cho. Medyo mahirap mag-Cho dun kasi maraming CC, maraming pang cancel. Hindi ka basta makakasipa. And hindi rin ganun kadali mag-Farsa kasi same, maraming CC. May Arlot, may Terisla. Pag nag-ult ka, dapat you have to make sure na wala na yung makaka-cancel sa'yo. Yeah. Pero dahil maganda yung ginawa ng Blacklist, maganda yung mechanics nila, they were able to still execute their lineup. Speaking of mechanics, the Nolan of Sensui, natalo yan kahapon but now nakabawi. An incredible performance by the jungler of Blacklist International, 8-2-11 with KDA, almost 80% kill team fight participation, and the mechanics, yung positioning dito ni Sensui, at the beginning, Echo yung nanggugulat sa Blacklist. Pero pagdating sa objective takes, dun naman ang gugulat si Sensui. Doon kasi sa laro ni Sensui, pinakita niya talaga na hindi lang siya pang tank jungler, na kaya niya rin maglaro ng assassin. Kasi lahat ng mga tao, pag tinikita si Sensui, tingin lang nila, ay, hindi yan mag-assassin. Bigyan lang natin assassin, magtatang jungler yan. Pero doon, pinatunayan ni Sensui na kaya ko rin maglaro ng assassin. Yeah, the timing of the ultimate from the Nolan. Again, meron dyan parang cleanse mechanic, but removing debuff mechanic yung isang ultimate ng Nolan na pwede mo rin gamitin utility, pang takas, and alam naman natin sobrang sakit ng damage. But we have to talk again about the story of the game. For majority, Echo was in control. JP, parang pinaalala niya sa atin na dati, jungler yan, assassin yan, yung paano niya gumalaw with this Arlot roam. Ano yung mga thoughts mo with the Arlot roam pick of Echo? Yung Arlot roam, para sa akin, maganda tong pick na to. Kasi it counters Cho and it counters Farsa also. And medyo maganda rin siya sa Nolan. Kasi against sa Nolan, you want to have a lot of CC para at least medyo mapigilan mo. Kasi yun nga, yung ulti niya, mawawala yung debuff, di ba? So, yung team mo, dapat marami kayong CC para pag natanggal niya isa, ito naman yung next CC na kailangan mo. Yeah, agreed. So really, Echo, the reason why they got to control the game alongside with their
the playstyle that we've known Echo to really show off. Their team fighting still one of the best in the league. Yung pinapag-usapan natin behind the scenes, yung pag-extended team fight, dun komportable yung Echo. But Blacklist International just matched it with getting themselves together and saying, guys, watch out for these key abilities. Iwasan natin yung mga ultis ng Echo. First thing, yung ginawa ng Echo, yung extended team fight sa bot tower, I think doon napakita ng Echo na kayang-kaya namin ma-estimate kung kaya pa namin mag-clash or not. Kasi doon, na-burn na nila yung skills, pero may ulti pa si Sanford, so nag-go pa sila. And then, the second thing that makikita natin, yung two teams na pareho silang magaling sa extended team fight is yung, I think, first or second Lord, wherein sobrang haba nung clash sa mid. And pinapakita talaga each one of the player kung gaano kataas yung mechanics nila. Yeah, and speaking of, again, the positioning we're talking about, if you look at the upper portion of the kill map here, around that Lord Pit, yun yung paboritong pwesto ng Sensui. Those shrubs right behind the Lord Pit, and then to the side of it, kung saan madalas naghahatak sila Carl, TZ, and Echo for the objective to be closer to theirs. That's one of the things that Sensui just kept repeating. I will stay here. Sige, ayaw nyo mag-check dito. Paglapit nyo dito, biglang maburst down kayo. And then, we also have to commend here, paano na supplement ni Yue. Again, we can't help but continue to praise Yue and his performance. You talked a lot about his positioning in this game. Para sa akin, tatlo siguro yung MVP dito. Unang-una, si Sensui. Nakailang pick-off siya coming from the long bush. Yun, tawag namin kasi long bush. Long Pero mga bush, teams, okay. iba-iba yung tawag nila. May naming sila. Kami, tawag namin doon long bush. Nakailang pick-off siya doon. And then, second naman, si Rene J. Si Rene J, kahit mahirap mag-chew doon, napagana niya pa rin. Yeah. On point yung mga conceal niya, and then yung mga sipa, okay, hindi naman syempre 100% lagi maganda yung sipa. Pero nakakuha niya pa rin yung good timing, okay? And then, third naman, si Yue. Si Yue, hinihintay niya talaga muna lumabas yung Terisla and Arlot before gamitin niya yung ulti. And then, meron rin a lot of instances na sinave niya yung team niya from wrong initiation. Okay, let's say Rene J make a bad kick, but Yue will always be there. I'll save you, bro. Yeah, I'll save you. I got you. At saka yung Got you, bro. yung hindi niya lagi inuubos kagad or pinaburst down yung yung paggamit niya ng feathered airstrike. Minsan, iniiwan nga niya dun eh. Kasi hinanap din nila si Benny Cutie. Kasi alam nila, pag nawala na yung feathered airstrike, mas excited si Benny Cutie na finally makakapasok na ako sa laban. And as the game went on, we got to see the effect of the roaming middle three of Blacklist International. Renege, Yue, and Susu. And I agree with you there. Again, that's the strength of the Blacklist International lineup. Yes, a lot of teams and a lot of players praise Edward sa laro niya throughout the season, quote-unquote carrying the team at times, but really the heart of the Blacklist International playstyle and rotation ay nasa gitna. Now, match point for Blacklist International. What do they need to do now to seal the deal and go into the upper bracket finals? Para sa akin, tuloy-tuloy lang nila. Kasi last game, andun yung Black